Iyon, welcome back sa ating YouTube channel, Rondy TV mo. Yun ang kampo ni Mayor Alice Guo ay umapila ito sa ombudsman na sana tanggalin na yung pinataw na suspension laban sa pinaka-controversial na mayor ngayon sa kasaysayan ng ating bansa, si Mayor Alice Guo ng Bamban Tarlac, mga kababayan. At may pananawagan yung kampo ni Mayor Alice Guo sa Senado na sana tigilan na daw yung pag-iimbestiga. Hindi titigil yung Senado pa. Talagang hindi yan basta-basta madadala sa pananawagan, mga kababayan. At yung abogado naman ni Mayor Alice Guo na si Stephen David ay nananawagan din. At mismong itong si Mayor Alice Guo na sana lumutang na yung kanyang ina kung ito man ay nananatiling buhay pa ngayon. Sana magpakita na ito sa Senado para nga matuldo ka na yung haka-haka na itong si Mayor Alice Guo ay walang dugong Pinoy. Kahit na nga daw yung mga kamag-anak, kung may kamag-anak man itong nanay ni Mayor Alice Guo, sana magpakita kayo para naman mailigtas nyo yung inyong kamag-anak na si Mayor Alice Guo, mga kababayan. Yun ang wag na natin itong patagalin at sabay-sabay na natin itong panoorin. Suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo natanggalin na ang ipinataw na suspensyon sa alkalde dahil wala umanong basihan ang reklamo at wala rin umanong siyang nagawang paglabag. Git pa ng kampo ni Guo, naibigay na nila ang lahat ng dokumento at ebidensyang kinakailangan, Alex. Sinumitid na nila sa mga otoridad, kaya hindi pwedeng sabihin na pineke nila ang mga ito. Nakiusap rin sila sa Senado na tigilin na ang ginagawang pag-imbestiga at hayaan na lamang umusad ang kaso kung meron mang sa korte na siyang tamang forum para dinggin ito. Kunin natin ang live report ni Madeline Villar Moratillo. Yes, Alex at Ali, hinilingan ng kampo ni Bamban Mayor Alice Guo sa ombudsman na bawiin na ang 6 na buwang suspensyon na ipinataw sa kanya. Dumulog sa Office of the Ombudsman ang kampo ni Bamban Mayor Alice Guo para hilinging bawiin na ang ipinataw na 6 na buwang preventive suspension laban sa kanya. Kasunod ito ng reklamong grave misconduct, conduct prejudicial to the best interest of service at gross neglect of duty na Department of Interior and Local Government laban kay Guo at iba pang opisyal ng Bamban. Sa kanyang mosyon, iginito Guo sa pamamagitan ng kanyang mga abogado na walang basihan ng reklamo dahil wala naman siyang naging paglabag. Naibigay na rin umano nila ang lahat ng dokumento at ebidensyang kailangan ng mga otoridad, kaya walang basihan ang duda na itamper niya ang mga ito. Hindi naman kami naniniwala malakas ng ebidensya. Isa lang naman ang kinakaso dito yung pag-issue niya ng mayor's permit sa Zoo Yuan Pogo Ang problema, bakit hindi niya i-issuean ng mayor's permit yun kung ang aplikante compliant? Kung hindi naman aniya nagbigay ng permit ang alkalde, baka siya naman ang magkasuhan ng Anti-Red Tape Authority o ARTA. Giit ni Attorney Stephen David, abogado ni Guo, pawang aligasyon lang naman ang mga ibinato sa alkalde. Nananawagan din si David sa Senado na itigil na ang ginagawang investigasyon kay Guo at hayaan na lang umusad ang kaso kung meron man sa korte na siyang tamang forum para dinggin ito. Ang motive nila, mag-pass ng batas. Dapat. Kung yun talaga ang motive nila, mag-pass na sila ng batas ngayon pa lang. Kasi malawak na investigasyon na yan. Marami ng resource persons ang na-imbestiga dyan. Ngayon pa lang, kung ako ang senator, isipin ko na Chinese to. Isipin ko na, parang ngayon pa lang gumawa na ako ng batas para matulungan ko yung bayan, mabawalan itong ma-prevent itong mga national threat, invasion, kung ano-ano, sinasabi nila. Lahat yan allegations. Ngayon, gumawa tayo ng batas. Huwag na natin hintayin na yung tao na pala na to, Chinese, na hindi nyo kasi kaya patunayan niya dahil hindi naman siya Chinese, Pilipino siya. Pagka hindi nyo napatunayan, anlihiring tayo. Aminado si David na hinahanap nila ang sinasabing nanay umano ni Guo at mga kaanak nito na pwedeng makatulong para mapatunayan ang pagkatao nito. Nananawagan ka po, kung sino ka man, Amelia Leal ka, kung mahal mo yung anak mo, lumabas ka, tulungan mo. We are exerting our best effort na yung mga dating nakasama niya dyan 3 decades ago, tinatry natin i-convince yung relatives ng Amelia Leal, kung meron pang nabubuhay dyan, na come up, come out.
dahil malapit na rin nga yung eleksyon, ang tanong, tatakbo pa kaya ulit si Mayor Alice Guo? Sabi ni Attorney Stephen David, kung sila ang tatanungin, kinukumbinsi niya na tumakbo pa rin ang alkalde at hayaan na ang mga taga-Bamban ang humusga sa kanya. Balik sa inyo dyan, Alex. Okay, Mads, natanong ba ninyo sa kampo ni Mayor Guo kung nakakuha na ba sila ng kopya ng inihaing reklamo ng Department of Interior and Local Government o DILG para makita natin kung ano yung isinasaad na siya'y lumabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Siguro masimulan natin, no? Kaysa naman bago nila idaan itong pag-lift ng suspension, alam ba nila kung anong tinutukoy ng DILG, yung reklamo? Alex, mukhang nakakuha na sila pagkat doon sa kanilang inihaing motion ay inisa-isa nila yung mga ipinunto ng DILG sa kanilang inihaing reklamo. Mabanggit ko lang doon sa motion ni Mayor Guo ay binanggit din niya kasi kasama doon sa reklamo ng DILG yung sinasabi yung kanyang yung sa Bauco, yung kanyang shares, pero iginigiit ng kampo ni Guo na nakapag-divest na raw siya doon. At maging yung sinasabi na dishonesty, iginigiit niya na naideklara niya lahat yung kanyang mga assets. O dahil kung sinasabing paglabag, pag sinabi mo kasing Anti-Graft and Corrupt Practices Act, ibig sabihin, parang niloko niya yung mismong kanyang tanggapan sa pamagitan ng pagbibigay ng permit doon sa mismong applicant, di ba? Dapat kasi, yung mismong applicant ng POGO ay dapat dumaan sa PAGCOR. Hindi ko lang maarok kung saan ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act doon. Oo, yun nga, Alex, ang sinasabi ng kampo ni Guo, pagdating dyan sa permit, yung kasing pinapakita sa kanila ay kumpleto ng mga dokumento at merong permit, kaya binibigyan nila ng business permit. At pinapayagan nila, katunayan, nung napaso ng 2023, ay pinayagan nila yung renewal ngayong 2024. Oo, dahil kapag ang pinupunto ng DILG na siya ay nag-commit ng graft and corruption, ibig sabihin, kasosyo siya doon sa POGO operation. Parang ganun ba ang parang explanation ng abogado ni Mayor Guo? Tama ka dyan, Alex. Kaya iginigiit nga nila na wala raw siyang kinalaman at yung sinasabing shares niya ron sa lupa ay nakapag-divest na daw siya. O ako rin, tinanong ko rin sa DILG, hindi nila mabanggit sa akin kung ano ba talagang punto nila doon sa sinasabing paglabag doon po sa batas. Sabi niya, sa ombudsman na daw tayo magtanong. Anyway, hayaan natin na umusad itong kasong ito at investigasyon na gagawin ng ombudsman. Maraming salamat. Yun ang di rin ba sagot ng DILG kung paano, kung bakit. Yun ang abangan na lang natin kung pagbibigyan ba itong motion ni Mayor Alice Guo na tanggalin na yung kanyang preventive suspension na ipinataw ng ombudsman. Yun ang dito na lang muna at kayo na lang yung bahalang humusga. Bago tayo magtatapos ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout kay Ma'am Bird Jeverhel Dios ng Pulilan, Bulacan. Shoutout kay Ma'am Joyce ng Japan Shoutout na rin kay sino ba? Si Corazon Bonsi, shoutout sa iyo idol Kay City Salaya Bagwan, Wilfredo Padilla, shoutout. Moto Sapari P, shoutout. Rosito Miranda. At kay dito sa bandang baba, Marieta Garcia, shoutout. Garital, shoutout. Enrico Kaputulan, shoutout. Shoutout kay Grade G Bros, shoutout kay Pablito Sinares. At hanggang dito na muna. At once again, this is Ronde TV mo. Ingat tayo lahat. God bless bawat isa sa atin.